Magandang gabi po, Inay. Mahabang panahon na rin ang nakalipas, ngunit sariwang-sariwa pa sa akin ang alaala niyo ni Crispin. Kung may tutulong po ba ako, Ginoo? Sa dito, huwag mo kayo mabigla. May 13 taon na rin po makakalipas. Sa palagi mo, sino ako? Isang taong aking ginagalang, isang taong inakala ng lahat na napatay, at ang kanyang kasawi ay lubos kong dinaramdam. Totoo nga. Ako ang taong napalito na ng taon na nangyaraan. May sakit at kaawa-awa. Narito ako upang bigyang pitagan ng isang taong sadyang namatay para sa akin. Biktima siya ng isang tiwaling pamahalaan. Naglagalag ako, nag-ipon, at ngayon bumalik upang wasakin ang tiwaling pamahalaan na ito. Ayoko mamatay nang hindi ko ito nakikitang lasog-lasog sa ilalim ng bangin. Ikaw, hindi ba't biktima rin ng tiwaling pamahalaan ng iyong pamilya? Maaari kang sumama sa akin, magtulungan tayo. Kaya nga po nag-iibig kami gumawa ng pagbabago. Isang akademyang aming pinapanukala na maglayong magturo ng wikang Kastila, wikang maglalapit-lapit sa buong bansa at lalong-lalo na sa ating pamahalaan. Wikang akademya ba sinasabi mo? Isang malaking kahibangan. Mga pangarap. Hindi ba ninyo nababatid na puno ng pagluloko amang ng mga Kastila? At tingin nila sa inyo yung mga alipin, mga utusan. Kung hindi kanila payagang ituro ang kanilang wika, ay payabugin mo sa iyo. Iba ang aking layunin. Ang aking layunin manggamot ang aking mga kababayan. Napapatid mo ang aking lihim na sa isang dulas lamang ng iyong dila ay maaaring mawala ka. Kailangan kitang paslang. Hindi namang mas malaki sakripisyo ang buhay ng isa para sa kapakanan ng mga nakararami. Tamang-tama. Wala nakapapatid na sa'yo na rito. Hindi! Akin na lupang ito. Dito na namatay ang aking asawa at ang aking panganay. Di nila ito makakuha at hindi rin ako magbabayad ng buwis. Kumalma ka lang, alak. Walang buti idudulot ang pagiging magagalitin. Noon ay 30 piso pa lamang ang buwis. At ang sabi nyo, nahulog ito sa ilog at kinain ng buhaya. At ngayon, 200 na. Isipin mo na lang lumaki ang buhaya. Hindi! Hindi ako papayag. Kahit na dinugan nila ang mga sinampa kong kaso at kinuha nila si Tano bilang maniningil ng buwis at kinuha ang baril ko, meron pa akong itak. Ang aking ama. Huli! Huli! Alam mo na ba? Ano yun? Si Tano! Kinuha bilang gwardiya sibil. Kinuha ng tulisan ng aking ama. Kailangan ko ng 500 piso upang tubusin siya. Ngunit saan naman ako kukuha nun? Ibenta mo yung mga alahas, ang yung mga ari-arian. ₱250 lang ang aabutin nito. Kung ibebenta mo yan, aabot ng 500. Tatang, aalis na po ako. Pinili ko pong manilbihan. Sabi na lang po kay Basilio na hindi man niya ako kasama ngayong Pasko, ay hindi ko naman pinagpalit ang kanyang binigay na relikaryo. Kinuha ang anak na lalaki bilang gwardiya sibil. Kinuha ang anak na babae bilang maninilbihan. At ngayon, kukunin nila ang lupa ko. Hindi ba't madaya naman kung ako lang may pusta? Huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako hihingi ng malaking kapalit. Sapat na sa akin ang mga salita. Ikaw, halimbawa, ako ay magsasabi ng hindi ako tatanggi sa mga masasamang loob. At ikaw naman, Padre Rene, ako ay tatanggi sa pagkababang loob at pagiging masipag. Hindi ba napakalit na halaga lamang ngayon kumpara sa aking mga brilyante? Napakahustay ng katawan nitong si Simon. Mahustay magsalita. At ito, siya ay magbabayad sa akin ng 5 utos sa pagkakakulong, 200 pagpapatapon, at
500 pagpapatay. Ang inyong mga kultuhan, pagpapatapon at pagpapatay, Anong masama doon? Yun ay para linisin ng bayan. Dahil galit kayo sa mga tulisan? Bakit ako magagalit? Dahil ba binibin nila ako sa loob ng isang araw? Kinuha nila ang aking dalawang revolver? Masuri rin talaga ay hindi sa pagkakaroon ng mga tulisan sa bundok, kundi ang pagkakaroon ng tulisan sa bayan. tulad mo. Oo, tulad ko! Tulad namin lahat! Maging tapat tayo sa isa't isa. Hindi ba mas maganda kung tayo mamumundok na lamang? Mas makakapaglaro ng bara ang ating gobernador. At hindi na rin siya gagambalain ng ating kaligid. Tama na ang laman, pero ano ba ito tayo pag-uusapan? Ukol ko kung may inahuling sandata. Pagbawal na akong kamayan. Ngunit pinahinging tulunan ang pagkakaroon nito sa buong mundo. Di namin pinapakita ng daigdig. Ngunit ito ka lang ng dalagang ano. Simple lang ang solusyon. Sa kasalukuyan, ipinagbebenta ang mga baril na may kalibreng 6 na milimetro. Kung gayon, ipagbawal natin ang mga baril na may kalibreng higit sa 6 na milimetro ang taas. Ang grupo niya ay nanihingi ng mas maayos na paaralan. Mas maayos na paaralan? Yan ay nanunusul lamang. Ngunit wala na rin itong bubong. May simple at economical akong suwesyon. Gamitin na naman natin ang sabungan. Total, ay linggo naman ang laban. Ito na naman tayo. Sinasabi ko na, puro reklamo lang yan. Kung gano'n ay suspendin, meron na ba tayo tatalakayin? Ang kahilingan mo ng mag-aaral, magkaroon ng akademya ng wikang Kastila. Kahina-hinala. Hindi na papanahon ng isang tahimik na imagsikan. Humihiling sila na sobra-sobrang pagbabago. Kasama ba ang tatawag na iskani? May init yung ulo na bumagang sa vapor. Siya ay mag-aaral ko at ako'y sisiyan sa kanya. Si Makaraig, Kaibig-ibig na mag-aaral. si Basilio, Wala akong masasabi sa kanya. Diba sa kanyang tatay na namatay sa isang kaguluhan. aha, huwag ng mga pangalan. Uy, Kapitan! Hindi dapat totoo ang mga Indyo. Dapat sa mga inyo! Hindi. Dapat sila matulog! Hindi. Dapat sila matulog! Kamusta, Penitente? At yung bakasyon? Kaya. Alam mo ba na pinatawag ako ng prelo ng Shani doon? At dahil maraming babae, totoo yun, wala siyang magawa. Makinig ka. Anong ginawa niyo sa klase? Wala. Official. Ay, oo nga pala. Makalimutin na talaga ako. At nung makalawa? Wala. Nagbigay lang kami ng regalo sa bagong guro. Hinanap pa niya ako. Ito na lang. Magbigay ka ng piso para sa pagpapagawa ng pantayog. Oo. Pero mamaya na. Magsisimula na ang klase. Baka maipit tayo sa dami ng tao. Lalabas sa simbahan. Yeah. Ginoong Humberto, hindi mo pa nakikita ang katapusan nito. Kamusta ang cooking? Masyadong tamada, siguro hindi mo alam ang leksyon. Ang salamin ng anumang ininis na ibabaw, nakakaitaan ng anumang iharap dito. Magaling! Tingnan natin, halimbawa ay pakikitaan kita ng isang pirasong kahoy na siguradong kakakitaan ng titignan. Paano mo pag-uuri nito? Ang una ay yari sa tanso o ibang metal at ang pangalawa ay yari sa bubog. Hindi yan ang tanong. Salamin kahoy. At ang masasabi mo sa salamin na ibabaw bilang ibabaw, habang ang ibabaw ay kinakapitan ng substansyang di essential na ibabaw, na dahil sa ibabaw ay insidente lamang ang substansya. Ngayon, anong masasabi mo ito? Ang salamin ay kinigis na ibabaw. Kung gayon, ang salamin ay ibabaw at di makapektuhan ng anuman ang nasa ibabaw. Sang-ayon ka ba o hindi? Sumasang-ayon ako sa anumang sabihin ninyo. Sumasang-ayon ka kung gayon, pwede mo alisin ang asobi ng salamin at tapalan ng puto at magkakaroon tayo ng ano. Puto. Tumahimik ka, buwisit!
Juanito, ikaw yan, no? Butas mo ito. Hindi ako sumasang-ayon, Padre. Kung gayon, ang ilalim ay nakakapekto sa ibabaw. Hindi ko tinatanggap, Padre. Ano yan? Saka naman. Aray! Ikaw, ginawin ko. Gusto mong tanong. Kung yan ay sinasabi ng aklat, Padre. Yan nga sinasabi ng aklat. At kung magkapalitan aklat at kasyon, Yan ay ibig ko sabihin. ibig sabihin na hindi mo maunawaan ang leksyon. Anong pangalan mo? Klase ng penitensya. Aha, kaso do penitente. Bibigyan ka sana ng mapagsisisihan. 15,000. 15? 15? Ngunit ngayon pa lang, Padre, kung sakalang pang-5. Inamin mo ikaw ay may 15. At dahil bihira ako mag-check, ang liban ay bawat isa ay katumbas ng 5. At ilan ng 5? Ng 5. 25. 25. Isa na nga lang at tatanggal. Tanggal na. At 0 ka pa sa pagsagot. Ngunit ang isang liban ay imposible magkasiro sa pagsagot. Pilosopo ka. Mahirap palang unawain. Hindi ba ang isang mag-aaral ay pwede ring maging liban at malaman ang leksyon? Tama na, Padre. Maaari niyong babaan ang aking mata hanggang gusto niyo. Ngunit wala kayong karapatang umalis pa sa ng kapwa. Yun yun ang klase niyo. Wala akong balak pumasok pa at di ko na kayo pagtitisan. Matutupad din ang ating panukala. Iwala lang, mabuti ang pamahalaan. Lumabas na ang paghihimagsik. Wala na ba tayong mapag-uusapan na walang pananakot? Hindi, nagkakamali ka. Ngunit ano ang basihan? Sabihin niyo nga sa akin para hindi nila ibigay ang ating kahilingan. Gayong maliwanag na ang pagtuturo ng kantila ay lubha ka pang ipakinabang at tunay na kailangan. Isa sa pangatig nito ang pangalan ng bayan. Anong kinalaman ng wika sa karangalan ng bayan? Marahil ay natatakot sila na intindihan ng mga mag-aaral ang batas. At ano naman sa tingin niyo ang mangyayari sa Pilipinas pag nagkakaintindihan ang lahat? Habang walang katunayan ng masamang harangarin, ay huwag nating matulan ng maraming pagpapasya ng pamahalaan. Binibigay ninyo sa pamahalaan kantila ng walang pag-imbot ang anuman. Pinagtipon-tipon tayo ng makaraig upang ihatid ang magandang balita na tagumpay at huli na tayo sa papupulingan. Mabuti. Ngunit paano kung humingi ng payo ang gobernador at sa huli ay hindi pa rin ibigay ang muling tulot? Kung gayon, ay alisan nila ang kanilang sarili ng mastera at kayo ay hamunin. Uli, itotokan! Uli! Hamunin tayo. Pagkatapos ay ano? Pagkatapos, kung walang Pilipinong maglalakas loob na tanggapin ang hamon, ako ang Sandoval, sa ngalan ng Espanya, ang tatanggap ng hamon. Mabuting sabihin sa Sandoval. Ako may magsasabi niyan kung ako'y Kastila. Subalit hindi. Kaya hindi sabihin ko lamang ang kalahati ng iyong sinabi at ibibilang itong paghihimagsik. Mabuting balita, tagumpay, mabuhay ang wikang Kastila. Ngayong bagay na napagkita ako kay Padre Ibeng. Sinayosay niya na rin ang mangyari sa Los Baños. May rekomenda na rin sa Komiteng Tagapagdanap ng Edukasyong Primarya na ngayon nahawakan ni Don Custodio. Mabuhay si Don Studio! Mabuhay! At paano kung nagkulat sila laban sa ating panukala? Atin siyang influensyan, nagbinigay si Padre Irene ng 2 paraan. Una ay ang mananayo na si Pepay at sunod ay kay Ginoong Pasta. Gumamit muna tayo ng marangal na paraan. Ako na lang ang pupunta kay Ginoong Pasta. Siya ang kaibigan ng aking tiyuhin. Sagani. Umupo ka. Kamusta na si Florentino, ang iyong tiyuhin? Ayos naman ho siya. Kung gayon, bakit ka na parito? Nais po sana namin humingi ng suporta para sa aming panukalang Akademya ng Wikang Kastila. Mahal ko ang aking bansa. At hindi ko matatalos mo, ngunit hindi ko ipapangako ang aking sarili. Ang aking trabaho ay sobrang maselan. Hindi naman ho namin nais na mapahiya kayo o kasi sino man tao. Sa halip ay nais namin tumulong sa pamahalaan. Ang pinakamabuting pagtulong sa pamahalaan ay sa pamagitan ng pagsunod. Akala mo ba ang pamahalaan ay
naghahanap ng masasandigan, ang dangal ay mahina sandigan, katarungan ang mas matibay. Binata, dapat mo isang tabi ang ganyang isipin, pagkat iya'y lubhang mapanganib. Ang pamahalaan ay dapat gumawa para sa kabutihan ng kanyang mamamayan. Ngunit, ang nasa posisyon ay piling mamamayan lamang. Kaya't pwede silang magkamali kung gayon, ay dapat silang maging bukas sa palagay ng iba. Magtiwala tayo sa kanila at tayo ibibigyan. Ngunit walang humihingi nung walang ibinibigay ng hindi humihingi. Subalit, ang humihingi ay parang pagsabing sila ay nagkukulang. Ngunit ang humihingi ay naaayon sa batas at ang mga mamamayan ay naniniwala sa batas o mabuti man ng pamahalaan. Ang paghingi ay hindi dapat ikamuhi. Yan ang teorya ng bata ka pa. Hindi dapat humingi ng sobrang pagbabago pagkat ang pamahalaan ay may ibang palakad. Ibig niyo sabihin na ang pamahalaan ay lamang ang isang nagtatatag ng di lubos o wasto? Hindi iyan. May ibig akong sabihin, ngunit nalimutan ko na pagkat iyong inabala. Kung gayon, ako'y tutuloy na. Kawawang bata. Ako man noon ay gayon ang isipan, kawawang Florentino. Anak, kamusta ka na? Hindi mabuti. Bakit? Halika. Alam mo ba, si Kabesang Simona, napakayabang, porque nagseseminaryo ang anak. Wala na atang balak na bayaran pa yung utang na matagal na nating sinisingil. Kaya ikaw pagputihin mo. Hindi na papasok sa paralan. Bakit? Pumapasok lang ako pero wala akong natututunan. Hindi ko naman hinihiling na pumartido ko sa mga Friday. Sapat na sa akin ay kayo magtiis at magpakumbaba. Mas gugustuhin ko pang itapon sa dagat kaysa bumalik sa patat pamantasan. Ikaw maging malaya. Masimon! Ay, sita mo kausap. Hingi ako na sa'yo ng tulong. Bakit? Titigil lang ako sa pag-aaral. Sama na po ako sa bulat ng sistema. Hihingi po sana ako ng tulong sa inyo. O kung saan mo ako. Para ano pa? Halika, sumama ka sa akin. Lakad. O anak, ilakay ka na nag-isip mo ngayon. Kapag-sip ko ako kahapon ng IT. Ano na pag-desisyonan mo? O bakit tutuloy ko sa paaralan? Papakaisa ko na lang po yung Friday. Pumapasok po sa paaralan bukas. Umuwi na lang po kayo bukas. Bakit? Dahil pag nalaman po ng mga Friday na nandito kayo, hindi po papayag sila na hindi kayo magbibigyan ng regalo o magpapamisa sa kanila. O sige. Ano ang sagot ni Dong Studio? Binigay na ni Pepay. At ano ang sagot? Huli na dumating ang iyong liham, iharap ko na ang aking rekomendasyon at ito'y sinangayunan. Ngayon man, ay naayot sa ibig bang mangyari ang aking naging pasya. Ang nagmamahal ng kalapati, si Dining. Maganda naman pala ang nangyari, bakit ka malungkot? Dahil pangubayang pamamahalan ay reload sa hotel. Dahil lamang ang pangingin ng bukal. Ngayon pa man, ay dapat tayo magsaya. Maganda tayo ng piging para sa ating tagumpay at dalamhati. Sagani, kahapon man lang hindi mo ko pinapansin. Nakatingin ka sa mga babaeng poachers. Ikaw nga kasama mo si Pilais eh. Ngunit, ang tiyak ko may gusto doon. Huwag ka mag-alala, pagkatas ng lahat ng ito, sasama kita sa aking baryo. Doon, presko at maganda. Ngunit hindi ako bagay ron. At isa pa, paano kung wala kang mapala sa akademya ko yan? Huwag ka mag-alala, aking Paulita. At least pinaglaban ko ang aking bayan at ang pagkamatay ng aking minamahal. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years.
Juanito, ano ba nangyari? Basta tanda mo, ikaw ang aking saksi. Wala akong kinalaman sa nangyari. Tanda mo, wala akong kinalaman. Mga mag-aaral, huwag kayo matakot. At ano nga ba ang pakialam natin sa mga paskin? Kung makulong man tayo, alam naman natin ang ating budhi. Sa wakas, matutupad na rin ang aking mga plano. Noon ay nahirapan akong kumilos pagkat namatay ang minamahal ko. Ngunit ngayon ay muli akong bumabangon at gagawin ko pa rin ito para sa kanya. Sa malaking kasalan, isang malaking piging. Sino mag-aakala na lahat ito ay planado? At ang napakagandang lamparang itong magsisilbing aking regalo at siyang magsisimula ng lahat. Kaunting nitro lamang ang kailangan at magliliparan na ang mga bangkay. Basilio, naranasan mo na ngayon kung ano ang mga sinasabi ko. Alam ko naiintindihan mo na. Sumama ka sa akin. Kailangan mo lamang maghintay sa Isagani, umalis na tayo dito. Sinasabi ko sa'yo, hindi tayo ligtas dito. Hindi ako aalis. Gusto kong makita ang aking minamahal na si Paulita. Dahil bukas, sa iba na siya. Pakiusap, Isagani, umalis na tayo dito. Nakikita mo ba ang lamparang yon? Mamaya-maya lamang isasabog na yon at maraming mamamatay. Hindi ako aalis. Gusto kong makita ang aking minamahal. Kung ganyan mangyari na ang mangyari, alis na ako. Uhulihin ka lang nila, Simon. Katatanggap ko lamang ng telegram. Anong ginawa ninyo, Ginoo? Huli na ang lahat. Nainom ko na ang lason. Wala na makakagamot pa sa akin. Magmadali ka. Baka mamatay ako nang hindi mo pa nalalaman. Ang akala na marami. Isang biro lamang ang naganap sa kasal ni na Paulita at Juanito. Hindi nila alam na buhay pa ako. At ako, si Crisostomo Ibarra. Bumalik ako dito ng punong-puno ng pag-asa. Pagmamalasakit para sa aking bayan. Ngunit binigo ako nito. Ang babaeng aking iniibig ay kinuha sa akin. Pati na ang aking kayamanan at ang aking dangal. Pati ang isang kaibigang sadyang namatay para sa akin. Naglagalag ako, umalis, nagbalik, upang kuhanin ang dapat ay napunta sa akin. Gusto ko ng hustisya! Ngunit kahit kailan ay hindi ko ito nakamtan. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Kaya naging masama ako. Nilalabas ko ang kasamaan sa bawat tao at nang lumaban sila sa gobyerno na silang sumisikil sa kanilang mga kalayaan. Ngunit wala pa rin ako napala. Hindi ko alam kung mayroong Diyos o wala. Nalilito na ako. Ngayon, sa aking pagkamatay, ay malapit ko na malaman. Pinakamamahal kong Maria, tanggapin mo sana ang espiritu ko pagdating ko dyan.
Crisostomo Ibarra. Bumalik ako dito ng punong-puno ng pag-asa, pagmamalasakit para sa aking bayan. Ngunit binigo ako nito. Ang babaeng aking iniibig ay kinuha sa akin, pati na ang aking kayamanan at ang aking dangal. At least pinaglaban ko ang aking bayan at ang pagkamatay ng aking minamahal. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom, getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Tonight, we are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a toast. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Basta, Mr. Barry Benitez. Ito lang, oh. Tatlong piso, tatlo. Saka, 1, 2, 3, go! Noon ay 30 piso pa lamang ang buwis. At ang sinabi niya, isipin ko na lang na nahulog ito sa ilog at kinain ng buhaya. At ngayon, 200 na. Okay! Akin ang lupang ito! Di ako magbabayad. Matagal ko na ito. So someone come and carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.